Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoong Diyos sa pagkakataon na pinagkaloob sa atin para patuloy na makapanambahan sa ating pong gawain sa araw na ito. Mamaya po ay i-request ko lang bago tayo mag-benediction ay mag-ukol tayo ng maikling panalangin para po sa ating pong bansa na alam naman natin na buong Middle East simula kahapon ng umaga ay nagkakaroon ng isang matinding tensyon. So samahan po niyo ako sa pananalangin mamaya. Father's Day po natin ngayon, pero nakalimutan na rin po natin na meron din tayong Independence Day na ginanap noong nakaraang Huwebes. Kaya sabihin po natin sa atin pong katabi, nagkaroon kami ng pagkakataon para po makadalo dahil sa yung aking apo na si Myra ay umawit, kasama sa umawit sa Independence Days na ginanap sa Philippine Embassy. So sabihin po natin sa atin pong katabi ay maligayang araw ng kasarinlan sa iyo, kapatid. Kung medyo nabubulol ka sa pagsabi ay pwede mo Englishin na lang, Happy Independence Day o maligayang araw ng kalayaan kung medyo nabubulol po tayo sa kasarinlan. Paalaala lamang din po sa darating na Saturday, this coming Saturday na doon po tayo sa main hall 2, magwo-worship. Dahil ito po ay sisimulan na po na i-renovate. Merong 2 milyon na kailangan pa na i-raise ang Board of Trustees para ma-sustain ang pangangailangan nito. At alam ko na ito'y pinrovide na ng Panginoong Diyos. Ito po ay nasa bulsa lang ng kapatid po natin. So sabihin po natin sa nasa kaliwat, nasa kanan, nasa bulsa mo pala. Pagpapaliban po muna natin ang ating pong pag-aaral kay Apostle Paul at mag-aaral po tayo sa Father's Day po natin. Manalangin po tayo. Maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking bibig at ang pagbubulay-bulay ng aming puso sa iyong paningin, o aming Diyos, aming malaking bato at aming manunubos. Amen. Disclaimer po muna tayo, baka kasi mapuna ako o masita ako. Paunawa o paglilinaw. Ang mga larawang ipakikita ko ay ginawa gamit ang artificial intelligence para lamang sa layuning paglalarawan, malikhaing paggamit o pantulong upang maunawaan ang mensahe. Hindi ito ginawa para linlangin o dayain ang sinuman. Hiningi ko din ang kaukulang pahintulot ng nasa larawan upang ito ay aking gamitin. Magpatuloy po tayo. Father's Day, ang kinuha ko pong paksa ay nasa Nehemiah. Marahil sasabihin natin, Pastor, bakit nasa Nehemiah? Sapagkat ito ay kasaysayan ng pagtatayo ng wall ng Jerusalem. Pero ang paniwala ko, mga kapatid, kapag binasa nyo ang Book of Nehemiah, marami tayong mga principles, marami tayong makikita pang storya o kasaysayan na nagbibigay ng iba't ibang mga prinsipyo kung paano mamumuhay ang isang anak ng Panginoong Diyos. At itong particular na ito, pakikita naman po natin ang isang kasaysayan, bahagi ng kasaysayan ng Book of Nehemiah. Magdodraw po tayo ng mga principle kung paano i-apply ng mga ama ng tahanan ang kanila pong katungkulan sa kanila pong sambahayan. Pansinin natin ang Nehemiah chapter 4, 14 and 17. Ito ang makikita po natin sa atin pong passage. After I looked things over, I stood up and said to the nobles, the officials and the rest of the people, don't be afraid of them. Remember the Lord, who is great and awesome, and fight for your families, your sons, your daughters, and your wives, and your homes. Tingin ko, ang kausap ni Nehemiah ay mga tatay, mga ama ng tahanan na magtatayo ng wall ng Jerusalem. Nung sila ay nasa point na inaatake ni Sanballat at Tobiah, in-encourage niya ang mga tatay na nagtatayo. Ang sabi ay, fight for your families. Ini-imagine ko si Nehemiah nito, siguro nakatayo at sumisigaw, paglaban ninyo, pamilya ninyo. Ipaglaban ninyo ang inyong sambahayan, ang inyong mga anak, ang inyong mga anak na lalaki, ang inyong mga anak na babae, inisa-isa pa mga kapatid, ang mga miyembro ng pamilya, ang inyong mga kanyang asawa, at even ang inyong buong sambahayan. Ipakipaglaban nyo yan. I-depend nyo yan. Hindi, sinabi ni Nehemiah, i-depend nyo ang Jerusalem. Kung hindi, pamilya ninyo, sambahayan ninyo.
So meron pong malalim na katotohanan na itinuturo po dito. Pagdating naman sa verse 17, ito naman na makikita natin. Those who carried materials did their work with one hand and held a weapon in the other. So, tingnan po natin. Ang ginawa ko ay, sabi ko sa AI, i-generate mo ako ng picture ng Nehemiah chapter 4, verse 17. At ito po ang mga lumabas na larawan. Mga workers na mayroong dalang weapon sa kaliwa at meron naman sa kanan o sa kabila, meron naman po itong building materials. Ito rin ang nakita ko. Ito po yung mga pag nag-generate kayo sa AI ng picture at papaliwanag niya ang Nehemiah chapter 4 verse 17. Kung kaya ang layunin po natin sa araw na ito ay makita po natin ang responsibilidad ng mga ama ng tahanan na tayo ay mayroong dual role. Ano ito? Builders and defenders. Tayo ay mga tagapagtayo. Mga builders. Hindi lang isa ang role po natin. Tayo ay mga builders at tayo rin ay warriors. Tayo din po ay mga defenders. Ako'y naniniwala na ito ang nais ng Panginoong Diyos, hindi lamang dito, kundi sa bawat isang tahanan, sa bawat isang pamilya, na magkaroon ng mga ama ng tahanan na tatayo at ide-depend niya ang kanyang pamilya. Ipapakipaglaban niya ang kanyang sambahayan. At hindi lamang yon mga kapatid, kung hindi i-build niya, pakikita ko sa inyo mamaya, na hindi, mayroong pang mas importante na i-build mo sa karir ng iyong mga anak. Given sa atin yan, binibuild natin ang kanilang karir. Binibuild natin ang kanilang future, ang kanilang edukasyon. Binibuild po natin yan. Wala naman akong problema doon dahil ginawa kong lahat yan. Pero wag yung kalilimutan na merong pang mas mahalaga dyan. Mas importante dyan na nais ng Panginoong Diyos na maunawaan po natin. At ito ang nais natin, ang mga FCC. Naniniwala po ba kayo na mayroong mga sa FCC na mga ama ng tahanan na magiging builders and warriors? Naniniwala po ba tayo? Parang hindi kumbinsido. Naniniwala po ba tayo? At pangungunahan yan, mga kapatid, ng 4 na lalaki pong ito. Bahala na po kayo mag-identify kung sino-sino ito. Siguro, pangungunahan yan itong lalaking ito. O nito. O nito. Bahala na kayo kung sino po mag-identify. Ayokong maging controversial. Pero ito, hindi kayo magkakamali. Wala ikaw, hindi po kayo magkakamali kung sino ang gusto kong illustrate yan. Okay, mag-aral po tayo mga kapatid. Is there a father in the house? Ito'y panawagan ng ating Panginoong Diyos. Ang nagsasabi nito si Lord. Merong bang ama ng tahanan? Sino ama? A call for godly fathers to rise up as builders and defenders of their families. Meron po tayong 4 na tatalakayin sa atin pong pag-aaral. Magsimula na po agad tayo. Number 1, a father who recognizes the enemy's attack on the family. Yung bang ama ng tahanan na nakikita niya, nadidiscern niya, mukhang may nangyayari na sa pamilya ko. Mukhang inaatake na ang pamilya ko. Tandaan po natin mga kapatid, na hindi tayo pwedeng magpabaya bilang mga ama ng tahanan. Sapagkat ang kalaban po natin ay napakasibag po niyan . Sabi sa atin pong talata, they all plotted together to come and fight against Jerusalem and stir up trouble against it. Okay, mag-draw po tayo ng parallelism ngayon. Ako'y naniniwala na katulad sa Nehemiah, sa Book of Nehemiah, ng ating po mga pamilya, ang ating po mga tahanan, ay under attack din po, spiritual attack ang tinutukoy ko. Hindi po physical attack, hindi po yung physical threat ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko po dito, mga kapatid, ay spiritual attack. Ano-ano itong mga spiritual attack na ito? Andiyan ang division, deception, destruction, and destruction. Ano ang ibig natin sabihin? Tingnan po ninyo. Division. Hindi mo napapansin, ang matindi, mga kapatid, ay ito. Magkakapatid, meron po ba kayong kilala nun? Magkakapatid, nag-aaway. Sa lugar po namin, mga kapatid, kapirasong lote, nagpapatayan, magkakapatid. Hindi ko alam kung meron ganyan sa inyo. Meron mga pagkakuminsan, mga kapatid, sa politika, nag-aaway. Meron mga mag-anak,
pamilya, mag-asawa, anak, laban sa ama, laban sa magulang, laban sa ano, sa anak, magulang, laban sa kapwa, magulang. Andun po yun eh. Ano ang problema? Anong problema dyan? Division. Sabihin natin, ang problema dyan, yung tao? No, hindi po. Spiritual attack po ng diablo po yun sa pamilya po natin. Mga tatay yung nandito, pakiusap ko lang. Magkaroon tayo ng discernment. Makita po natin, ano na nangyayari sa pamilya ko. Mahirap kung kailan malala na sa kakatatawag kay Lord. Ngayon pa lang, maramdaman mo na. Ikaw ang tatanungin ng Diyos dun eh. Hindi mo binantayan eh. Hindi mo binantayan ang pamilya mo. Hindi mo binantayan ang isang bayan. Hindi mo pinalaking maayos yung mga anak mo. Bakit nag-aaway? Anong dahilan? Nagsimula yan o malaki na sila? No. Paniwala ko mga kapatid, nagsimula yan. Hindi ka nagturo nung bata pa siya. Hindi mo tinuro yung mga spiritual truths. Hindi mo binild yung kanyang karakter. Ito ang ibig ko sabihin. More than the career ng ating pong mga anak, ang importanteng i-build natin sa kanila ay ang kanila pong karakter. Sapagkat yung karakter ng ating pong mga anak, dala nila yan kahit saan. Dala nila po yan kahit sa magtrabaho po sila, mangibang bansa po sila. Ano man, saan man sila nandoon. Kaya kinukongratulate ko yung mga tatay. Pag nakita ko yung anak, pinakilala sa akin ng ama, sasabihin ko sa ama, maganda po pagpapalaki ninyo sa inyong anak. Maganda po. Sapagkat yun ang totoo eh. Ginawa mo ang responsibilidad mo bilang ama ng tahanan. Okay? Given, provision, provide, nagpo-provide ng pamilya. Nandun na yun, default na yun eh. Default na yun. Pero meron pa tayong hindi nakakalimutan. Deception, mga kapatid, pinaliwanag ko kahapon po yan. Yung mga deception, mga ideologies, lalo sa mga teens na mga tinuturo ngayon, ang nagiging idol na po nila, mga kapatid, yung mga nakikita po sa sa Instagram. Yung mga pinaniniwalaan na ng mga anak po natin. Hindi mo binabantayan eh. Iba natakbo ng utak, iba na mga prinsipyo nila. Akala kasi natin ng threat ng kaaway, akala kasi natin ang threat nasa labas. Hindi, nasa loob na ng gadget na hawak mismo ng iyong anak. Na nagtatalakbong pa ng kumot pag nanonood. Alam niyo yan. Alam niyo yan. At yun ang trend ngayon. Noon meron ibang mga challenge sa mga kabataan. Ngayon meron din, mga kapatid, deception. Iba na yung takbo ng utak nila. Ang problema, mga kapatid, ay ito. Sasabihin ko sa inyo, pag may nakatanim na sa utak ng iyong anak, ang hirap mo nang magpasok uli ng panibago. Tandaan niyo yan. Sapagkat kinakailangan bunutin mo muna yung itinanim bago ka makapagtanim uli. Hindi ka nagtanim ng bata ng maayos eh. Hindi ka nagtanim ng truths. Hindi mo sinir yung word of God. Hindi mo binahagi yung salita ng Diyos. Hindi mo muna itinanim sa puso ng mga anak mo yun, bata pa siya eh. Kaya huwag ka nang magtaka kung paglaki niya ay hindi mo na kaya itanim uli yung mga salita ng Diyos. Bakit? Meron kang dapat i-uproot. Meron kang dapat bunutin. Meron kang dapat alisin na bago ka makapagtanim uli ng mga principle na salita ng ating pong Panginoon. Maraming mga distraction, even busy, at mga pagsira sa pamilya sa pamamagitan ng sin, compromise, and spiritual neglect. Kaya mga kapatid, fathers must be spiritually discerning and proactive in guarding their homes. Ipakipaglaban po. Basahin po ninyo. Basahin ninyo. Hindi ko alam kung ano tinitingnan ninyo. Basa ha. Okay. Sabay-sabay nga po natin basahin yung mga nakalagay dyan. Want to ready read? Yan. Proactive po tayo. At magsisimula ka, hindi po pag teens na ang anak mo, pag nakakaintindi na nakaunang hindi ho. Minsan sasabihin natin, Pastor, kailan ako magsisimula
magturo sa iyong anak. Ilang taon na ba anak mo? 3 years old. 3 years ka nang huli. 3 years ka nang huli. Bakit? As early as toddlers, 1 year old, pwede mo turuan ng iyong anak. Alam ko yan. Ipapalaki ako ng apo ngayon eh. Alam ko yan. Bakit tinuturuan mo ng respect? Paano mo tinuturuan ng respect ang isang toddlers? Bless, 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 bless. Kahit hindi niya pa naiintindihan. Kahit hindi niya pa ginagawa. Irespeto mo lolo mo. Bless, bless, bless. Bata pa lang yun. Marunong ng rumespeto sa kanyang kapwa. Marunong ng rumespeto sa kanyang elderly. Huwag mong turuan yan, mga kapatid. Sasabihin ko sa inyo. Paglaki po niyan, huwag mo na sabihin sa akin. Alam ko kung ano na mangyayari niyan. Hindi kayo respeto niyan. Bakit? Bata pa lang eh. Naging proactive po tayo, mga tatay. Huwag po tayo mag-antay. Pinagkatiwala sa atin yan ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya nga sabi sa 1 Peter, ang ating kaaway ay devil prowls like a roaring lion. Ibig sabihin, gumagala ho ang ating pong kaaway at ito po ay hindi po laman at dugo. Tingnan po natin ang pangalawa. A father who stands with courage. Ibig natin sabihin, ito yung tatayo. Kaya sabi ni Nehemiah, fight for your family. Sino sa inyo? Kaya siguro nag-respond yun, me! That's me! Ako yun! Ako yun! Bakit? Pamilya mo yan eh. Responsibilidad mo yan eh. Pangalagaan mo yan. Huwag mong ipagkatiwala ang pamilya mo, mga kapatid, sa ibang tao. Ikaw ang responsibilidad dyan. Ikaw merong responsibilidad dyan. Isa kasi ganito eh, nangyayari. Pamilya, pagkakatiwala mo sa kapatid mo. Sa'yo yun eh. Nag-anak ka eh. Nagpundar ka ng pamilya. Iyo yun. So kinakailangan, mga kapatid, pangatawanan mo yun. Stand. Mag-stand ka. With courage. Pastor, maaaring sabihin natin, Pastor, wala akong alam, Pastor. Hindi ko alam. Hindi bibigay sa iyo ng Panginoon yun na hindi kanya tutulungan. Na hindi kanya bibigyan ng mga bagay na kailangan mo para gawin ang isang katungkulan ng isang ama. Many homes suffer not from the absence of a man, but the absence of spiritual leadership. Kaya nagsasuffer ang isang pamilya. Hindi naman dahil walang tatay. Hindi. Wala lang magtumayo. Ayaw lang makatawan yung tatay eh. Ayaw lang magsabi. Ayaw niyang pangatawanan kung sino siya sa pamilya. Siya ay spiritual leader ng kanyang sambahayan. Siya ay spiritual leader ng kanyang pamilya. So hindi absence. Kasi kahit na ikaw ay OFW, kahit na ikaw ay wala sa loob ng tahanan, pwede ka naman mangatawan eh. Pwede ka naman mag-step up eh. Spiritual leader ka ng pamilya mo eh. Pwede. Bakit hindi? So ganun ang ibig natin pong sabihin. Kinakailangan a father who stands with courage. Psalms 27 verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The God gave us a spirit, not fear, but power, love, and self-control. Ito yung ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya huwag nating sabihin na hindi po natin kakayanin. Sa house or home, na amin pong, wala ito kagabi nung aking pong share, pero nung nire-review ko kanina, maganda, worth na ibahagi. Sa house or home na amin pong pinag-aaralan, ito yung isang materials, na meron dong portion na 4 parenting style from Reuben Hills, na kinundak ng Reuben Hills, Minnesota. Ito ay isang sociology, sabihin natin nakilala sa pagsusurvey ito tungkol sa mga pamilya, tungkol sa sambahayan, yung mga challenges ng pamilya. At ito ang kanila pong report na mayroong 4 parenting style. Kayo na mag-identify kung ano ang style mo at kung ano ang batang idinudulot nito. Number 1, permissive. Babalansihin dapat love and discipline. Kung paano mo babalansihin yan. Sa love, sa permissive parenting, high in love, low in discipline. Ano nangyayari? Walang warm but lack structure. Kids often struggle with boundaries and self-control.
Say yes to everything to avoid conflict. Mahal na mahal mo anak mo, so bigay mo ng lahat. Kaya makakasama na gadget, ibibigay mo. Yun lang eh. Permissive, kahit makakasama, wala lang away. Wag lang maingay. Ewan ko. Bakit ganun? Yun. Permissive. High in love, but low in discipline. Ito yung pangalawa. Bahala na po kayo mag-identify kung sino kayo, kung ano tayo. Neglectful. Low in love, low in discipline. Parehong low. Ano nangyayari dyan? Disengage emotionally and practically. Bahala ka na. Wala kang pakialam. Kaya nangyayari, palaboy ang anak. Palaboy. Ito, palagi ko sinasabi kapag nagde-dedicate ako, walang masamang anak. Ang masama magulang na hindi nagpalaki ng tama sa kanyang anak. Sapagkat yung anak po natin, parang canvas naman yan. Kung ano yung nakikita nila, kung ano yung naririnig nila, yun ang ginagawa nila. Pabayaan mo. So ano mapipick up nila? Di kung ano yung nasa environment. Neglectful. Yun po yun. Kids grow insecure and emotionally scared, often result from personal trauma, lack of tools to face challenges. Yan po nangyayari kapag neglectful parenting po tayo. Pangatlo, authoritarian. Ito naman, sobra naman to. Sobra naman sa disiplina. Ito siguro yung mga inilalagay sa sako. No? Ito siguro yung mga pinalalakad ng paluhod. Low in love and high in discipline. Sobra naman si tatay. Sobra naman si nanay. Ang taas ng disiplina. High control pero walang pagmamahal. Walang pagmamahal. Kids are obedient pero natatakot na lang eh. Natatakot na lang. Often fearful or rebellious. Time will come, magiging rebelde po yan. Sa bata, okay yan. Bata, papalo mo, nakakagupit mo, okay pa yan eh. Pero subukan mo, pag nagpalaki ng katawan niya, baka itumba ka niyan. Totoo yun. Meron ganyan ang nangyayari. Nakatanim na sa bata yan. Kung ano ginawa mo sa iyong mga anak. At kapag malakas na buto niyan, mga kapatid, itutumba ka na lang yan. Huwag niyo sabihin sa akin mali. Sapagkat nangyayari na po yan eh. Yan ang nakikita po natin. Rules are rigid with little explanation or affection. Uy, dumaan ako dito eh. Namamalo ako, hindi ako nag-explain. Pero pala, mayroon palang ganun sa parenting. Pinalo mo anak, mahal pa rin kita. Kaya yung dahilan, bakit namalo ka, bakit mo siya dinisiplina. Siguro naka-identify na tayo doon sa tatlo, na kung paano tayo lumaki, at kung paano natin pinalaki ang ating mga anak. Pero mayroon pang apat. Ang tawag po dito, authoritative. Both high in love and high in discipline. Ito yung gusto po natin. Sobrang mahal na mahal lang natin ang ating mga anak at hindi tayo papayag na lumaki siya na hindi maayos. Kaya didisiplinahin natin siya. Yun ang ibig kong sabihin nito. Firm, consistent, loving, and communicative explains rules and listen to concerns. Pinakikinggan mo yung anak mo. Hindi basta gagawa ka ng rules. Hindi ka gagawa. Most effective parenting style that produces well-adjusted kids. Ito ang kailangan natin. A father who stands with courage. Kaya nga, mga kapatid, basahin ulit natin itong nasa susunod. Sabi ko, basahin po natin itong sa sumusunod. Pakibasa po natin. 1, 2, ready, read. Yan. Hindi nagre-retreat, no? Sa fear, hindi tatakot. Sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng katapangan. Kundi nag-stand at naging authoritative sa ating pong pagpapalaki, sa ating pong mga anak. Yan po natin ang pangatlo. A father who remembers the Lord. Ito yung naalala, sabing ganun dito sa passage natin. Then as I look over the situation, I called together the nobles and the rest of the people and said to them, don't be afraid of the enemy. Remember the Lord. Alalahanin niyo ang Panginoon who is great and glorious. Sa context, siya nga yung naglabas sa atin sa Babylon eh.
Siya nga yung gumawa ng paraan para nandito kayo ngayon eh. Siya nga yung nagbigay ng blessing sa inyo eh. Siya nga yung nagbigay ng mga provision sa atin. So remember the Lord. Ito ang kailangan natin. Mga ama ng tahanan na hindi nakasalig ang kanyang pananampalataya sa kanyang sariling kakayanan, sa kanyang sariling experience, kundi sa grasya lang ng Panginoon. Sa grace lang ni Lord. This is the source of our strength and strategy. Nehemiah reminded the people to focus on God, not on threats. Sana maraming mga magulang, maraming mga tatay ng tahanan na ito ang kanyang magiging prinsipyo sa kanya pong buhay. Na ang aasahan niya lang sa sarili natin, parang hindi natin kaya. But remember the Lord. Remember the Lord. Alalahanin natin ang kayang gawin ng ating Panginoon. A father must constantly realign his heart and draw strength from God. Kung gusto mong maging worshiper, ang anak mo, maging worshiper ka muna. Kung gusto mo maging prayerful, ang anak mo, maging prayerful ka. Ikaw yung magiging role model. Kung gusto mo na yung anak mo yung nakitang naglilingkod kay Lord, maglingkod ka muna kay Lord. Pakita mo yon. I-realign mo ang iyong mga prinsipyo, ang iyong mga purpose, ang iyong sarili sa ating Panginoong Diyos at susunod yung pamilya mo. Susunod ang iyong sambahayan. Spiritual headship begins with submission to the Lord. Kaya nga sabi dito, sabay-sabay nga po nating basahin ang Proverbs muna, chapter 3, verse 5. Ang Psalms 112 verses 1 and 2. Ang ganda nitong nasa Psalms. Ito yung isang pinangahawakan ko rin po. Yung descendants mo ay magiging blessed, magiging mighty on earth. So, paanong paraan? Sapagkat nakita sa iyo Nakita, ikaw nag-reflect sa iyo ang glory ni Lord, nag-reflect sa iyo ang pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya your descendants, sabi nga nun dito, will be mighty on earth, the generation of the upright will be blessed. Sino ba naman ang ayaw niyan? Mga ama ng tahanan na nakatingin kay Lord, mga ama ng tahanan na sumusunod kay Lord, mga ama ng tahanan, ang full devotion ay sa atin pong Panginoong Diyos. Kaya minsan pa, basahin po natin ang nasa slide. Basa po, basa ha, basa. 1, 2, ready, read. Tama, di ba? Tama. Tama po yung sinasabi, yung picture lang hindi tama eh. If the father loses his devotion to God, the family will lose its direction. Mawawala yung direction. Tingnan po natin ang pang-apat. A father who fights for his family. Ayan, paulit-ulit natin kanina pong sinasabi yan. Fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your homes. This is not a call for physical violence. Hindi po yun, ibig sabihin, physical violence. Sapagkat ang kalaban naman natin, palagi na sila, ay spiritual. Kung hindi, spiritual warfare po ito. Ano ibig natin sabihin? Tingnan po ninyo kung ano mangyayari in the last days. Actually, nasa last days na po tayo eh. Ang last days, pinaliwanag ko na sa inyo yan, simula nung dumating si Jesus hanggang sa pangalawa niyang pagparito, yun ang period ng last days sa Bible. Ano ang mangyayari? Tingnan niyo, Tagalog na lang po, basahin po natin. Finally, brethren, be strong in the Lord in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, and against the rulers of darkness of this age, spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Tingnan po natin, mga kapatid, ang Nehemiah chapter 3. Meron tayong makikita po dito na mayroong palagi sinasabi kung ano yung part ng nirepair nila. Ano yung part ng nirepair nila? Yung malapit sa kanilang tahanan. Opposite his house. Kalagay dyan. Sa verse 10, tapos sabi dito, si Benjamin, si Benjamin ang in the front of their house. Pagkatapos dito naman sa
29, 28, ganun din. Each opposite to his own house, and then each opposite to his living quarter. Ano kaya significance nun? Bakit yung nasa tapat ng tahanan mo? Alam nyo, mayroong dalawang significance po yan eh. Number one, kapag ka-involved ang pamilya mo, syempre, the best ang ibibigay mo. Ganun yan. Kaya sabi ni Nehemiah, tapat mo, gawa mo. Hindi tapat mo, linis mo. Tapat mo, gawa mo. Ibig sabihin yan, ay patitibayin yon. Dahil, kapag ka hindi matibay ang gawa ng wall, sino una, pag yun ay pinasok ng kaaway at yung weak spot na yon, ang unang pinasok, ano mangyayari? Sino unang maatakehin? Sino unang papatayin? Pamilya mo. Pamilya mo. Lumagay ka sa katatayuan ni Nehemiah at lumagay ka sa katatayuan ng worker. Tapat mo, gawa mo. Ano gagawin mo? Abi, pagtitibayin ko yan. Hindi ko gagamitan ng paste yan. Hindi ko dadayain ng materyales niyan. Ang gagawin ko, the best. The best. Aapurahin ko pa nga eh. Bakit? Pamilya ko apektado eh. Pamilya ko. So, yun ang ibig sabihin po nito. Pag pamilya mo, gagawin mo ang the best. Magpapait ka for your family. Sapagkat involved ang iyong sambahayan. Ang pangalawa nito, mga kapatid, ay ownership. Akin to eh. Tapat ko to eh. Ibig sabihin, responsibilidad ko, pamilya ko, hindi ko iaasa to kay lolo. Hindi ko iaasa to sa kapatid ko na nasa abroad. Hindi ko iaasa to sa kanino man na may negosyo. Akin to. Kahit magdildil kami na asin, basta pamilya ko to. Akin to. Binigay sa akin ito ng ating Panginoong Diyos. Yun ang ibig po sabihin nito. Ownership. Sa iyo yan. Pangatawanan mo yan. Sa mga nakarinig po sa amin dito, mga OFWs kami lahat dito, ito encouragement po namin eh. Na yung pamilya po natin, wag po natin iasa sa ibang tao. Iyo yan. Accountable tayo sa ating Panginoong Diyos yan. Makatawan po tayo. Hindi naman magkukulang ang ating Panginoon. Tandaan po ninyo yan. Hindi magkukulang ang ating pong Panginoon. Yun ang ibig po sabihin ng ating pong mga talata. Na ito ay pinagkatiwala sa mga workers sa tapat ng kanila pong tahanan. Tingnan po natin ang panlima. A father who builds and guards his family. Paulit-ulit natin binagay. Work with one hand and held a weapon in the other. Meron pang trabaho, pagkatapos meron din namang weapon. Double. Ang kanyang responsibilidad, double ang kanyang role. Builder and defender or warrior. Meron nakalagay dito sa 2 Timothy. Tagalog na lang po ang lagay ko. Dapat mong malaman, sa mga huling araw, darating ang mga panahong kaguluhan, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa salapi, maibigin sa palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang buhay. Sa kanilang buhay. Tanong, mga kapatid, nangyayari na po ba ito? Yes, bakit hindi? Nakikita mo na yan. At kailan nagsimula ito, mga taong ito? Bakit ganito yung kanilang pag-uugali? Karakter. Hindi na-build yung karakter nila. Bata pa lang. Hindi marunong rumespeto sa kapwa. Bakit? Bata pa lang, hindi natutunan yung principle na sharing is caring. Tama. Tama yan. Hindi tinuro ng magulang yun eh. Ang tinuro siguro ng magulang, anak, kunin mo yung kalaro ng katabi, kunin mo yung laruan niya. Siguro ganun. Wala naman tayong tinutukoy, pero pwede. Pwede, bata pa lang. Kailan natututunan nito? Pag malaki na? College? Hindi. Nasa karakter po yan. Kung ano yung nakita ng batang maliit, lumaki na lumaki. Asa Middle East po tayo, alam nyo naman kung ano ibig ko sabihin. Kaya violent eh. Nabuhay sa violence eh. Nabuhay sa karahasan eh. Kaya nangyayari mga kapatid, nagiging marahas na rin kapag sila ay lumaki. So ano ang kinakailangan? Ang kinakailangan po natin ay turuan po natin ang ating makakasabi dito.
bring them in the instruction of the Lord. Yung mga katuruan ng atin pong Panginoong Diyos. Father needs to build their lives, to build the lives of their children. More than doon sa ating po mga career, ay kanila, yung karakter po nila, dapat po nating i-build. Para kahit nasan sila nandoon, dala-dala po nila yung karakter na yun. Build character, not just career. Build the lives of your children to instruction and discipline of the Lord. Meron po akong ano dito eh. What character does godly father needs to build and nurture to his children? Problema, marami po yan eh. Pakipicture na lamang po natin dahil hindi na natin matatalakay. Dahil meron pang Father's Day celebration, isang araw na lang mawawala pa. So, ayaw naman nating mangyari yun. Ano? Isang araw na lang Father's Day. Yan. Picturean nyo na lamang po yan. Na daanan ko na lang, basahin ko na lang. Ito po yung mga karakter. Ito yung panlaban mo doon sa nakalagay sa 2 Timothy chapter 3. Na ano mga karakter? Love for God. Dapat meron sila integrity and honesty, humility and servanthood, respect for authority, perseverance and hope, wisdom and discernment, and gratefulness and generosity. Yan po yung mga kailangan po nating i-build na karakter sa atin pong mga anak. Ito po. Hindi, babasahin po natin. Sasabihin po natin. Sabay-sabay po tayo magbasa. 1, 2, ready, read. Hindi po tayo idle, hindi po tayo passive, kung hindi actively shaping the next generation. Conclusion po natin. Ang urgent call ni Lord, is there a father in the house? Meron ba mga tatay? Ito yung hinahanap ni Lord. Godly father na magiging builder of lives and defender of the family. A father who recognizes the enemy's attack on the family, a father who remembers the Lord, a father who fights for his family, a father who builds and guards, and a father who leads with integrity. Dalangin natin, mga kapatid, na ipamuhay po natin ang atin pong napag-aralan. Let's not just be men in the house, let's be fathers for the house. Tanong po natin dito, challenge, nasa sermon notes naman po natin yan. Am I leading my family with courage or fear? How am I spiritual building and protecting my home? Lahat po ng tatay na nandirito, tayo lamang po kayo. Samahan po ninyo ako, sabay-sabay po tayong manalangin. Panalangin po natin ang nasa screen. 1, 2, ready, pray. Lord, raise up fathers who will stand in the gap. Teach us to build our homes with wisdom and guard them with your word. Help us lead with courage, serve with humility, love with passion. May every father rise as a warrior, faithful to you, and fierce in protecting his family. In Jesus' name, Amen. Happy Father's Day po. God bless you.